Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Medyo matagal-tagal na rin tayo na hindi nakagawa ng video. So ngayon, try natin, gagawa ulit tayo. Pero hindi na siya Android Studio. Hindi rin PHP muna. Visual Basic muna tayo. Windows application. Kasi meron tong problem yung existing ko na application, hindi ko pa na fix, matagal na kasi busy dun sa Android Studio nakaraan. So ganito kasi nangyayari dito sa application na to. Try natin i-run. Kapag galing ka sa search tapos no record ang found, tapos mag-add siya, tingnan mo, halimbawa FSPR branch number 89 start 800 hanggang 0900, tapos branch name, tapos serial number, status, charge, description, Epson, so type, tag, wala, ito na lang, free code, problem, no power, ticking, replace issue, done. Ayan, tapos pag isi-save siya, yun ang error was out of range, must be non-negative size parameter. Pag i-continue mo, wala din mangyayari, balik lang siya uli. So i-fix natin, pasukin natin yung project, quit, tapos so tayo Visual Basic, Visual Studio, so mabagal lang mag-loading, mahina lang kasi itong computer ko eh. Okay na siguro. So sa FSPR yun, FSPR tayo. Yan, ito yan guys, yung FSPR ko. Ito yung design. Yan. Nakalock nilak ko na para hindi na natin hila pa. So subukan natin i-run dito para makita natin, matrace natin yung problema. Nag-run na yung application. So TMPCTC,
Yan, testing natin dito ulit ba guys yung problem kapag ka na record found. Tapos pag nag-add tayo, start C0 09C0, runs natin binangunan nangunan. Pag i-save, yun, kita yung error guys. So ano sinasabi? Steam atom range mas negative exceptions or ito yung mga save yan dyan. So review natin kasi daw sa pag-add dapat yung tag ng button natin, sana yung design natin, ito sa pag-add, pag-click kapag ka naka-save ay naka-add mo na daw, kapag ka-add siya, so ito yung i-call niya, i-clear niya, tapos yan dapat naka-read only, okay na yan. Tapos kapag kasi pag kinlik ko to magsisave naman, pag click nito magiging read only, so pwede ka na mag-type, so magiging save na to siya. So sa pag-save magiging, pag nag-transform na siya ng save, ito na naman. So if not completed, so kapag kabuo yung data doon, kompleto lahat ng fields na nire-required, so ito na siya. Pag kompleto naman yan, okay, so not txpr, so equal sa selected cell 1. Naman dito selected cell 1, so di gb fspr.txt, hindi, so yung cell 1 natin tx, oo nga, fspr nga siya ito. So hindi kasi makita yung data, sige hayaan mo na. Nagra-run ba yun, hindi na makikita. So balik tayo ulit dun sa ayan. So ang problema ay hindi niya ma-perform to kasi nga no record found, walang seal siyang makikita, so hindi niya ma-perform to. So dapat merong laman na mga data doon sa cell ng data grid view. Ito, data grid view natin, data grid view yan, dapat merong data to, kaso galing tayo sa search,
So tapos no record found, kaya pwede tayo maglagay ng if statement siguro. Pasok natin to if kapag ka may di tayong search, i-exclude niya to. Pero pangit, di naman natin kailangan ng search kasi nag-add tayo. So mas maganda siguro pag click niya ng add, if i-clear na lang natin yung ticks, no? So try natin, i-clear na lang natin. Stop muna natin. Save. Pag click niya ng add button, i-clear niya. Saan natin siya ilalagay? Add, save, click. So else if tag pause to save, i-clear niya. So para habang, kasi pag kung dito siya sa add natin ilagay, pag add pa lang maki-clear na agad. Paano kung kinancel niya? Paano kung kinancel niya pala? Paano kung kinancel niya? That's, tingnan ulit natin. So ano yan? Value nun. So tx search. So tx search dot clear. Add natin. Pag sa taas, pag click pa lang, tx search dot clear. So dahil sa taas natin nilagay yung clear guys, so every time na i-click yun ang add, so mabubura agad yung text na nandito. Yan, di ba? Pwede ka na makapag-add number only. And bumabalik siya sa add kasi nag-search ka nga eh. So pag i-click mo yung add, buburahin niya yung laman ng text box. So medyo pangit siguro. Halimbawa may data to, may data, halimbawa branch name, binangunan ng EM, halimbawa may data, ay kung medyo maraming data. Tapos pag click ng add, tapos mayroon pala siyang gustong titingnan, wala na, no? Kasi nga click ng add, mabubura. So paano kaya kung dito na lang natin ilagay yung clear na yan, Control-X. After nyan, so dito na siya sa pagsisave na. So iuna natin siya B. And dito na siya maki-clear. So try natin. Code was changed, applied successfully. Sana yung natin. Wala na. Ayaw, stop na nga lang natin.
Yun ulit. So dahil nandun siya sa pag nag-search ka dito sa pag-add mo, hindi mo na siya mabubura. Ano ba kung may data yan? Hindi. Binangunan. Yan. Ano ba kung may data? Siyempre makapag-select ka pa. Tapos, ano ba, nag-add ka. So, pwede ka mag-add pero hindi pa siya na clear yung search mo. So add, tapos branch number 45 so 0 number Nora Tabato. Description Acer. Ba't ganyan yung description? Naka-search siya na. Kung mag-i-error pa. Oh, di ba? Nawala na yung error. Tapos at, kaso hindi siya nag-clear tapos refresh. Dapat yung sa pinakauna. Ba't hindi napunta sa una? Ito sa saan na yun? Nag-save ba yun? Parang hindi. Ay, inedit niya. Mali. Hindi talaga siya pwede. So, dapat i-clear talaga siya. Ay, hindi. Saan napunta yun? Naghang na. Napunta yung sinave ko. Ito na pinakauna. Napunta yan. Wala, hindi siya nag-save. Edit ba? Hindi rin naman edit. Kasi nga option. Ito yung pinakauna. So dapat i-clear talaga muna siya. So dapat dito pa lang naka-clear na pag-click ng add, no? Tama nga talaga yun. Next. Dito talaga siya. Ito taas. Kasi nga, sakop ng else if. Dito ba ito? And, if, if, then remove from repair. Refresh data. So, ito kasi, para sa repair. Dito to eh. Ay, hindi makikita dyan. So try natin ulit. Stop. Yan, debug ulit natin.
Ganon. Testing natin ulit guys. Pag na-search siya, pag click ng add, so ganyan na siya, diba? Natin na branch number Marikina. Charge the user problem no power replace issue done issue. Try natin dapat ba't yun, dapat talaga sa unahan siya. Yan. Paano kapag sa edit naman? Ay, hindi ako makapag-edit kasi nga wala tama. Hindi rin ako mapag-delete kasi wala ako masiselect. Ako nga pala, iba ang sa edit. Kasi pag sa edit, pag in-edit ko to at nag-click ako dito, wala uli. So tama, sa add lang pala ang kailangan ganonin. So okay na guys, ganun lang. Clear na lang natin yung, pwede rin naman hindi i-clear kasi marami kasing functions, but yung save if not. So kapag ka string dito, kapag may laman yun, pag may laman yung FSPR kasi ito yung i-check niya equals to string tx FSPR kung existing yung FSPR, di ba? Ito yun. Hindi, doon pa lang sa may checking naman doon. Equals selected if not equal. Then ito i-check niya yung existing. Oo. Kapag kasi pag equal yun, ibig sabihin nasa edit na portion yun, kasi pagka equal yung sana yung natin yung application. Ba't ayaw yan? Hindi ko siya ma-open. Yan. Kapag ano nga ba yan? Yung FSPR number ay parehas. So, yan yung edit. Sa edit yan. Kaya, ang sabi niya dito, asan na yung code natin? Sabi niya, if not equal, kapag hindi siya equal, so i-check niya kasi di ba nag-add tayo, so matik yun na hindi equal.
Sana hindi siya, ayun, pag nag-add tayo matik na hindi equal kasi kapag nag-add tayo dito at 44 yan, paglipat mo pa lang i-check niya na already recorded. So sabagay dito pa lang sala na dapat hindi na siya makarating dun, no? Hindi, oo nga, dito doon pa lang pala salaan na so kahit wala na pala to, kahit di niya na i-check kasi doon pa lang sa simula mayroon na tayong if SPR exist. Ito yung i-check niya yung FSPR. Ito yan, so yan 12 yan, if exist dim yan, check niya yan, check yan. So double entry, so already recorded yan. So yan yung pag-check natin ng FSPR kung existing. So exit niya yung function. So if TMCTX is not equal to move to stack release. So ito naman dito yan sa stack kasi stack release TMTC dito yan sa functions ng sa parts, TMTC parts. Kapag ba tayong pindot, walang laman kasi walang stock. Dito yan sa tools, naglalag na yung PC ko. Yan, walang record kasi pagka meron yan dito printer head. FX 2175 serial none route. So kapag may record yan dito, ito kasi sa mga stock na mga parts namin, view all stock, so isa lang printer head. So kapag merong stock dito, pag nag-add ka, labas na yung printer head. Yan, FX2175. Ano ba dito natin lagay? Edit natin to. And mawawala na yan dun sa parts natin kapag na-save. Kasi nga ginamit na siya yung parts. So ito yung ang functions na move to stack release. So nandun na siya sa stack release ngayon yun. So tingnan natin na kung nawala nga, diba nandyan pa. So i-refresh lang natin, charing, wala na. So doon na siya sa stack release, diba walang record. So pag i-refresh natin, bagal. Bakit wala? Baka nandito view inventory. Ito na siya. Ito na siya. Marikina Barangka. Release date release 19/12 AM. Tapos FSPR 44, diba? Tapos Marikina Barangka. Sino save serial number na Sintay printer head, tapos part number, date receive, walang FSPR number. Ito 44. So pag hinanap mo, nandun siya sa 44 na FSPR ito. So nakasynchronize yan. Tapos yung tools, pag sa view all stocks mo, pag na-refresh mo, wala na, wala na kasi na-release na natin yung stock. Yun. Tapos add FSPR. So dito nyo na ipe-perform yung pag-add kapag na-clear to lahat ng tawag yan, ano tawag dito, yung restriction ba yan?
Oo, basta ganun. If ito naman na-add niya na, tapos kasi pwede kasi dito mag-ano sa huli kong ginawang gumawa dito ng for repair. So kapag nag-input ka na dito ng information ng pwede ka na dito mag-click ng releasing. So lahat ng mo dito automatic ito transfer dito. Try natin. So add, halimbawa may work order number, branch number 44, branch name halimbawa Kuro Nadal Alonan, serial number, description, printer, tapos P362A, tag, wala problem, no power switch. Yan. Tapos ano ba ako gumawa yan. Pag isisave ko yan, so meron na siyang initial report. Ito status, hindi status pala kung anong defective power switch, no? Tama. So status pa lang to defective power switch. So defective power switch. So yan, defective power switch. Ano to? Release. Wala pa tong mga to. Ito gagawa natin ng video yan, yung pagpiprint. Next, sunod natin to. Tapos sa FSPR nga wala pa rin to yung gagawa natin yan. Yan, halimbawa ito mga for repair pa lang to. So hindi pa siya nare-repair. So halimbawa ni-repair na siya, tapos na, instead na mag-add ka pa dito ng kung ano-anong, siyempre lagay pa ng branch number, description. So hanapin mo na lang dito yung unit na nire-repair mo. May search naman tayo dito, work order, serial number. So paano ba ito na? So i-release na siya. So automatic niya ito transfer doon. Yan. Please complete all requirements. So yan, sabi yun, kasi nga wala pa. So yun na lang ang i-encode mo. Meron ka ng branch number, description nya, machine type, problem, serial number, tapos ito na lang, FSPR number mo, kailan mo siya ginawa, tapos yung ginawa action taken mo, remarks, tapos pangalan mo, tapos save. Di ba? So pag after nun repair, refresh data, so i-remove nya yung data nandun. Yan ba, ipad to. So na yun. Yan. Di ba may data din kanina? Wala na. Ni-remove niya na. Doon pa lang ni-refresh niya na. Wala na yung data. Nandito na. So wala ka na sa for repair. So dito mo malalaman kung may mga for repair ka pa. Kasi pag naghanap, kumusta si branch ganito, so search mo lang, tapos makikita mo na yung details ng anong status niya. Yan, ito yung bago nating update. So abangan nyo na lang guys, sunod yung printing, siguro printing. So naka-disable yung edit delete kasi wala naman siya mapipindot, tapos release wala din. So disabled siya, hindi mo siya mapipindot. Tapos dito wala, hindi mo siya mapipindot. Need mo mag-add para makapag-add. So ito sunod, print preview. Next natin, gawa natin ng video yan kung paano i-code. So ito lang yung code guys ng FSPR natin. Medyo marami-rami din. Yan. Ito yan sa FSPR design. Yan. Ito lang siya, ganito lang yung form, pero kapag niraran ko na siya, ganito na siya yung itsura.
Oh, meron na siyang ano dito, sidebar. Meron siyang sidebar. Pero yung actual form niya, ito lang. Diba guys? Astig. So, abangan nyo na lang sa susunod yung print. Sa print. Bye-bye.